Okay, hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. We are back again guys and welcome again to my channel. Meron akong hahanapin. Ito, hindi ko pa napapanood Ed Files. First Possession. Sige nga, tirahin ko nga to. Hulto edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, taas sa admiration. Ano kayong gagawin ni Sir Ed dito? Ano sabi niya? Hindi man ito case ng possession na nahawakan ko, ngunit ito ang unang pagkakataon na may pakita ako paano makabuong proseso pagkalisan sa sanib. Sanib! Pagkatapos nito nyo mapanood tong video na to, gugustuhin nyo pa ba mabukas ang inyong third eye? Hindi ah. Espiritu ang kanyang gabay mo! Ang creepy! Palalayasin ka sa pangalan. Oo! Ano ko? Ikaw na masamang espiritu. Ano mo palalayasin? Lalayas ka. Ayan, part 1. Mukhang nanggaling siya sa ibang lugar na natangay nyo dito. Na nadala nyo dito. Parang ganun po. Kasi, base po sa ano niya, sa kilos niya, parang, ano po, parang takot sa kanya tong mga bata eh. Kasi so far, ang sumalubong po sa akin, yung dalawang bata, tsaka isang babae. Kung sila yung prominent dito, dapat sila yung mag-aano sa akin. Kaso nung pumasok ako, bigla po silang nawala. Parang may kinakatakutan sila. Parang ganun. Actually po, kasi nung nakatira kami sa Pangasinan, yung inuupahan naming bahay, may katabing malalaking puno. Ngayon, ang nangyari dun, pinutol nila yung puno na walang pasintabi. Tapos yun yung Pinutol yung puno. Ayun ako, Sir Ed. yung time na siya, Nararamdaman ko. pinasok siya nun, doon sa bahay. Gabi po yun, mga alas 10. Talagang kinumagahan po, naglipat na kami ng bahay. Pero sinusundan siya doon sa bahay nila na nakikita niya lahat yung... Ate, pahawak nga ako sa'yo. Pahawak lang ako. Checkin ko lang kung paano nangyari. Napapanaginipan mo din siya, te? Sa panaginip, nagpapakita ba sa'yo? Minsan po, may time pero hindi ko na siya ikinikwento sa asawa ko. Nakakita ko po sa panaginip mo eh, sinatawag ka niya, niyayaya ka niya, sinasama ka niya, no? Sabi, may pinapakita sa yung lugar. Parang, Ano yung pinapakita lugar sa kanya, Sir Ed? ate, eto po kasi para maklaro natin yung para alam ko din kung paano ko siya i-deal. Nagkaroon ba ng time sa dreams mo na parang nakausap mo siya? Nag-uusap kayo, parang ganun. Yung sa po yun, kwento ko na rin po, dun sa Palwa po. Kasi dalawa lang po kami nung baby ko noon, dun sa may Palwa na inuupahan po namin dati. That time po kasi napauwi na yung asawa ko, gusto ko na ikwento sa kanya noon. 5 PM po siya umuwi noon. Gusto ko nang sabihin sa kanya noon na may napansin na ako dun sa bahay na yon na anino siya anino na matangkad.
agad Kaya ang creepy. na shadow lang. Pero pag pansinin niyo po yung, napapansin niyo po yung ano yun, na pag, ano, parang nabebenda, no? Opo, na palatakbo dun sa kwarto namin Opo. noon. Tapos, hindi ko nga po Magaling din talaga si Sir Ed mag-explain eh, no? nakwento dun sa asawa ko noon. Yung iba kasi binabash siya eh, dahil sa ginagawa sa Jessica Soho, pero legit to sa Sir Ed eh. Kasi nga, nung gabing yun na mukhang Legit paranormal to eh. pinunteriya na ako. Eh, hindi na ako makausap ng asawa ko hanggang kinaumagahan na nun, hanggang sa pinatawag niya na yung magulang ko, na hindi niya na ako makausap. Eh, na pala yung time na hindi ko na rin alam na napasukan na rin po pala ako noon. Pero ate, sa ano, kung nanaginip ba kayo, meron bang pagkakataon sa panaginip ninyo na may kausap kayong lalaki? Ayun po, yun yung may napaginipan ako na hindi ko na nasabi sa kanya noon na yung punong yun na napaginipan ko yun na may nanghihingi sa akin. Parang may nanghihingi sa akin ng tulong na nagsisiiyakan sila na sa akin lumalapit. Eh, hindi ko nga po pinansin noon. Hindi ko talaga pinansin. Kasi parang panaginip nga lang po eh. Hindi naman po ako naniniwala sa mga ano. Eh, yun nga po, simula na nun, hindi na po niya ako makausap. Hindi ko na rin po nasabi sa kanya na yung gusto kong sabihin na yung parang puno, parang may something. Kakong ganun, parang may nangihingi sa akin. ng Saan po tulong. yung puno? Hindi po dito. Hindi po. Sa Pangasinan na po yun. Okay. So, tama po yung ano ko na itong lalaki na nandito, hindi taga rito. Hindi ko sigurado kung Hindi po siya taga rito kasi base po sa galaw niya, iba po yung energy niya doon sa energies ng mga nandito. So more or less ito po ay talagang sumunod sa inyo. Kasi hindi ano eh, kasi kung ito po ay mga prominenteng spirits or entities dito sa lugar, dapat po yan sama-sama yan na nagpakita sa akin. Na parang either iwe-welcome ka or itataboy ka. Ganon. Ang sumalubong po sa akin, 2 bata, 1 babae. Kaya po kinonfirm ko lang kung may nakakita ng bata, which is, so kung matagal na pong may nakakakita ng bata dito, ibig sabihin sila yung taga rito. Ito pong lalaki na to, mukhang iba yung ano niya. Kumbaga, iba po yung kanyang itsura, iba din yung lakas niya kumpara doon sa mga nandito. Itong bata hindi po ito mananakit eh. Ito po parang authority itong lalaki. Parang gusto niyang siya yung maghari dito sa lugar. Parang ganon. Tapos kaya ako tinatanong kung nakausap mo ba siya sa panaginip. Kasi parang may gusto siyang sabihin sa'yo, may sinasabi siya sa'yo. Hindi mo siya nakausap sa panaginip. Yun lang yung parang narinig mo lang. May tumatawag lang sa may puno. Yun lang. So sila din Ano tumatawag sa puno? yun. Siya din yun. So may gusto siyang sabihin sa'yo na konektado po yung puno. Hindi natin alam kung anong meron sa puno, kung anong dahilan, bakit kanya tinatawag. Kasi alam po ng mga entities kung sino yung tao na pwede nilang makausap. Alam nila kung sino yung open, kung sino yung bukas. Alam po nila yon. Si ate po, bukas naman talaga. So ate, ito yung tanong, no? Kasi hindi ko rin siya maitataboy unless merong part mo na wini-welcome siya. Andiyan siya sa loob ng kwarto. Ay, ang creepy. Kasi tuwing mag-i-encounter kami, pag ano sa kanya, lagi niya sinasabi sa akin, kukunin ko siya, Ayun nga po. sasama ko siya. Yun yung lagi niyang ano. Basta mag-i-encounter kami dalawa, sabi ko, hindi ka magtatagumpay, hindi mo mauuwi. Kaya nga po, parang ano eh. Kasi base po sa galaw niya, parang ano siya, authority ang dating na hindi niyo ako kaya, ako ang masusunod, parang ganon. Authority siya.
So, ang gagawin natin po, kaya nga tinatanong ko sa inyo, te. Kailangan ko kasing kailangan kong malaman kung, kasi yung willingness ng tao na pinapasukan, no? Kasi kung meron pong part sa inyo na parang nawe-welcome siya, hindi po yan aalis. Kumbaga, kahit part lang po, kahit kaprasong bahagi lang sa inyo na parang nawe-welcome nyo siya. Kahit sa isip lang, kahit sinasabi nyo na ayaw nyo, pero may mga cases po kasi kung ganyan eh. Sabihin gusto nang mapaalis, pero eventually pag nakausap ko na, nag-uusap kami, sabi ko, paano aalis yan? Winelcome mo yan. Ikaw yung nag-welcome. So ito po, kaya ako tinatanong, kung meron bang sa part ni ate na parang na-welcome mo siya. Ako hindi ko welcome yung mga ganyan. Gusto ko lang mag-explore. Hindi po eh. Hindi naman. Wala po akong ano. Wala Kasi naman. kahit na nakakarinig ako ng ano, hindi ko pinapansin kasi takot ako. Pero nung time na nangyari yon, ano po yung unang-unang pakiramdam bago nag-start na napasukan ka niya, napasok ka niya? Ano po yung initial na pakiramdam niyo? Same lang po dun sa naramdaman ko dun sa palwa na dito sa kabilang tenga ko po, malamig. Tapos, Malamig. Hanggang sunod-sunod na po sa diretso na, tapos biglang Katawan ko. blackout Anong tinga? Tinga. Tinga. na, parang wala na. hindi ko na po alam. Hindi mo na alam. Mhm. Yun. Anong oras na po ba? Kasi kailangan ko ng time na 11:25. Mga 12 tayo. 12 natin po start yung ano. Then kasi kailangan ko rin po na after nyan, after ko gamutin si ate, saka ko ikutin yung lugar. Ngayon po, ito pa po yung isa kong tanong. Kasi once po na umikot ako dyan, at ginawan ko ng ano yan, mawawala po, baka pati yung mga ano, mawawala yon, or posibleng lalaya sila. Mga ilang panahon na aalis yan dito. Kasi gagawan ko po yan ng ano kiklense ko po itong lugar. So, ito pong mga ano, sasabihin ko naman po sa inyo na hindi naman po harmful yung mga naunang pumunta dito. Yung mga nakita kong una, hindi sila harmful. Ang harmful lang yung hindi taga rito. Kasi kaya po, ano natin, tatanggalin natin lahat. Tatanggalin po ba natin sila lahat? Para sa inyo, lahat po sila alisin. So, maluwag pa po yung likod nito. Medyo bakante pa ako. Okay. Wala po bang ibang isang space dyan na pwede nating doon lang ilagay itong Ayan, magka-cleansing na si Sir Ed. bata, yung ano, kasi mukhang konektado po sila dito sa bakuran eh. Meron po. Ito po bang bakuran, sir? Sa inyo po talaga ito, sa pamilya nyo? Bago po na-acquire ng pamilya, ano po ito? Nung kinuha po namin po, maliit pa ako. Ano pa lang, talagang bukid pa kasi dyan. Ibig Pero sabihin, yung lote namin, buo na. Na-renovate lang ito nung pinaayos. okay. So yun po yung gagawin ko. Kasi para po at least malinaw po sa inyo na tingin ko po kasi itong mga nandito, kahit somehow nakakatulong dito sa lugar eh. Kasi parang nagiging protector sila. Ano naman sila eh. Na hindi walang nangangahas na pumasok kasi merong nagbabantay. Ngayon lang po nangyari na sila medyo ilag dito sa loob ng bahay. Dahil nga merong kulay itim na anino. Creepy nung kulay itim na anino kay Sir Ed. May lalaki na parang kabiyak yung mukha eh. Sa ano mo ba, te? Nakita mo ba yung mukha niya? Nung last na ano po kasi, dito ko siya napansin na nakatayo. Pagkakasabi ko naman po sa kanya, sunog yung kabilang mukha niya. Kaya nung tinatanong ko sila kung noon ba itong bahay niyo, baka akong galing sa kanila na Nasunog. dating bang may bahay na nasunog dito o may ibang nanirahan dito na
noon, nung hindi pa kayo andito, bago kayo lumipat, parang ganun. Eh, sila daw po kasi yung kauna-unahan na Tumira. tumira daw po dito. So, ibig sabihin nga po, hindi taga dito yon. Kasi ang sama po talaga ng tingin niya sa akin noon, nung time na yun, kaya napayak din ako. May okasyon kami nung time na yun, andun kami. Tapos na, dito niya nakita. Naka-open yung... Hindi ako na malikmata nun eh. Talagang ano ko siya eh. Hindi lang yung bastang ano lang. Saan nakita ko po, yung kabiyak ng mata niya Saan nakita ni Sir Ed? parang malabo. Yung kabiyak ng muka, parang hindi ko maaninaw eh. Mula dito hanggang dito. Yan po yung parang madilim, yung part na to. Baka yun po yung part na ano niya, na sunog. Kumbaga ang projection niya po, buo yung kabiyak, pero mula dito hanggang dito, madilim po. So parang ganyan po, nakatago na ganyan. Parang ganyan ang tingin mo. Pag tiningnan mo, kabiyak lang yung mata yung nakalitaw. Ganun po yung nakita ko ngayon. Yan po yung lumabas kasunod ninyo kanina. Ito, siya po yun. Ang creepy. Parang wala naman to, usap-usap lang to tungkol sa mga multo. Kaya malamang po yan, kayo talaga yung target, kayo yung binabantayan. Oo, kasi sabi niya sa akin nung encounter namin nung gabi na sinanipan siya. Gabi-gabi raw niyang tinitignan. Kasi ang nandyan lang, Hindi na siya tinantanan ng multo. yung anak ko tsaka siya. Tapos yung mga binata ko na sinasamahan sila matulog dyan pag wala ako. Then nung na-encounter namin yun, yun ang sinabi niya na gabi-gabi niyang binabantayan. Kaya patingin ako ng daliri mo. Okay, yan natin ha. So malalaman natin ito, pantayan. Pantay yung, ito po yung linya, no? Yung prominent line. Pinantay po natin yan. Tapos, sigurado po, hindi pantay ito. Laki, oh. Haba po, ano? Ito niya. Isang daliri niya. Ang haba. Kaliwa, kanan po ito, no? Ayan, ginagawa na ni Sir Ed yung ano niya. Yung mahaba, kanan. So, ibig sabihin, tao po. Ibig sabihin, ay, kaluluwa po ito ng taong namatay. Na hindi po taga rito. Oo, kaluluwa po. Pero may ballpen po kayo? May ballpen? Anong gagawin niyo sa ballpen? Tatandaan ko lang po, lalagyan ko lang po ng marka. Para pag natapos yung gamutan, nakikita niyo po yung pagbabago. Ayan, tinan mo tayo. Antay natin ha. Albularyo kasi ito si Sir Ed eh. May iba'y pakiramdam mo, no, te? Habang hawak kita. Ha? Nararamdaman niyo, no? Bibitawan muna para mamaya tayo Yan, no? Kita niyo po yung sobra. Ang haba po ng sobra. Naramdaman niyo po. Bumigat yung pakiramdam niyo. Nung hinawakan kayo. Tapusin na nga natin to. Kasi mahirap eh. Baka makawala pa. Asa na yun sa part 2 niya? Sige, ito. Part 2. Okay, sa lahat na nagustuhan tong part 1 natin kay Sir Ed Kaluwag ng Possession, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Papanoorin natin yung part 2 niya. Diyan lang kayo. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay siga.